Pag-usapan po Dahil yan, dyan, yes, partner, kasama na natin sa ating programa ang Senate President Pro Tempore, Senator Panfilo Lacson. Good morning po, Senator Christian at Doris. good morning, Sen. Yeah. Good morning sa Tandem ng Bayan. Ayan. At kay Christian. Get Opo. well soon kay Robert. Opo, Yan. maraming Makakarating salamat. po. Makakarating. Sir. Thank you po. Opo, mangilang So, kami acting ng lang pala si Christian. acting lang Opo, today, Sen. magaling po umacting ito eh. Opo, hingi lang kami ng reaction, Sen, doon sa, kasi sumagot itong Chinese Embassy na umaalma sila na parang hindi naman daw kailangan na maglabas pa ng hiwalay na resolusyon para i-declare na persona non grata yung kanilang mga opisyal. Kaugnay nga po nitong naging heated exchange nila ng mga Philippine officials natin. Christian, I don't think nasa resolution yon na yung pagrekomenda ng persona non grata. Opo. Na-take up lang yon doon sa manifestation, Opo. saka doon sa interpellation. Pero wala doon sa resolution. Opo, Aha. parang nabanggit Kasi po ata. magkakaroon ng interpellation yan, baka doon maipasok at kung ma-adapt yung resolution, baka maidagdag yon Opo. sa amendment. Pero meron po ba tayong kapangyarihan? Yes. Kayo dyan sa Senado, kayo yung magsasabi, sige, ipasa na natin itong resolusyon na to. Ipasok na natin yung tungkol sa pagdedeklara ng persona non grata? Wala. Actually, ang tanging may authority dyan, yung head of state. Pagdating sa mga diplomat, pag ordinaryong foreign national, pwede yung lower or hindi presidente. Pero Apa. pagdating sa diplomat yung idedeklara na persona non grata, kailangan yung head of state mismo ang rekomenda. Okay. Pero Not liwanagin ko lang, Christian, Doris, Apa. yung, alam mo, yung resolution may 15 nagpirma, may Yes. 9 na hindi nagpirma. Sa amin, walang problema kasi may kanya-kanya kaming pag-iisip. Sabi nga natin, 24 republics, Ang Tama talaga po. mainit yung mga supporters Oo nga. Yung magkabilang magkaibang opinion. Pero kami, sa Senado, wala kaming problema. Galangan kami, ginagalang namin yung karapatan, pag-iisip, opinion ng bawat isa. Mhm. Yes. Opo. So kung ano po ang kanilang posisyon, ay hindi nyo naman po, kumbaga, ipagduduldulan sa kanila na, ito, dito tayo kasi ito dapat ang ating Posisyon. ang posisyon, ipaglaban natin ang soberanya at huwag tayong pakikialaman. Hindi. Pero dadaan sa debate yan Magkakaroon ng interpellation pag dumating yung takdang oras, palagi sa Monday or Tuesday. Magkakaroon yan ng interpellation saka period of amendments para kung ano yung pwedeng idagdag o bawasin doon sa nilalaman na resolution, may pasok doon sa finally i-adapt na version ng resolution. Opo, Sense of the opo. Senate lang actually yun Hindi yan binding Sense of the Senate. Okay. So, Sen, kung ang head of state, kung ang Pangulo pala dapat ang magde-declare ng persona non grata, pwede niya maging basihan kung ano man ang ipapasa sa Kongreso na mga resolution tungkol po doon. Pwedeng maka-persuade actually. Halimbawang bibigyan namin ng kopya yung DFA o kaya yung Office of the President, pwedeng lang i-adapt yung ibang nilalaman doon. Pwede namang hindi. Kasi sense of the Senate yun. Okay. Tatalon lang ako ng topic, Sen, Christian, kasi marami din, mas mainit pa rin ang usapin tungkol doon po sa pagkaka-missing in action ni Senator Bato. Marami ho ang nagre-reklamo, kasama na ako, na bakit ganun? No work, no pay tayo, mga ordinaryo, pero Yes. ito, patuloy po ang kanyang sweldo at mga tawag Benefits. doon. Oo, benefits. Tuloy ang takbo ng metro. Pero pagkakabasa ko, wala naman pala talagang batas o sanksyon. Tama po ba yun, Sen? Kasi ang pag-sanction ng senador o yung congressman, ang pwede lang mag-rekomenda niyan yung Ethics Committee. So in the absence of any complaint na i-file sa aming Ethics Committee, na kabubuo lamang, kako-constitute lamang, walang basihan ng Senate President o yung liderato ng Senado para lapatan siya ng maski anong sanksyon o parusa. Kasama na doon yung posibleng wag paswelduhin sa panahon na hindi siya nagre-report. Pero hanggat walang rekomendasyon ng Committee on Ethics, at yun man, yung rekomendasyon na yon, iteteka pa rin namin sa plenary yun at pagbobotohan yun kung papasa ba o hindi. Sino na po bang chairperson ngayon po ng Ethics Committee? Si Senator J.V. Ercito, Christian. Okay. So, hihintayin natin kung mayroong magfa-file ng ethics complaint. Kahit sino po pwedeng mag-file yan?
Kahit sino. Katunayan, si Senator Trillanes, nagpahayag na siya na sa Mayo yata, pagdating Oo. ng 6th month na hindi nagre-report si Senator Ronald De La Rosa, magpapile siya ng ethics complaint. Ayun. At wala namang choice yung committee namin kung hindi dinggin magkaroon. Katunayan, mag-organizational meeting na sila, I think next week Opo. para pagka formally organized yung ethics committee, pwede na silang mag-perform ng kanilang mandato bilang Right. komite. Opo. Hanggang sa ngayon po, wala pa rin pong paramdam sa inyo o kahit sino mang senador, si Senador Bato? Wala, nagkausap nga kami ni Senator Bongo, tinanong ko sa kanya, kumusta na ba si Bato? Meron ba kayong communication? Ang sabi niya, wala, hindi raw sumasagot sa kanya. So, nire-relay niya lang yung kanyang pangungumusta doon sa misis ni Senator Bato. Oo. Ako nagpasabi na rin ako, pakisabi mo na rin, pakikumusta mo na rin ako. Opo. Pero yung office po niya dyan sa Senate, functioning pa rin po. May mga tao pa rin po dyan na nagtatrabaho sa kanyang opisina. Totoo yun. Kasi pwede pa naman siya mag-file ng resolution, ng mga bills. Kasi pinapayagan naman namin na magpadala ng e-signature. Nasa ano naman namin yon, nasa rules naman namin. O pinapayagan nun by practice, na maski e-signature, nire-recognize naman yon. Opo. Ayun. Pero So kung... tuloy naman nagpa-function yung kanyang opisina. Okay. And in case it comes to that, na halimbawang magkaroon ng decision sa plenary based on the recommendation na wag pasweldohin, malamang sa hindi namin dadama yung kanyang mga staff. Tutuloy pa rin yung sweldo ng mga staff kasi after all, anda naman sila sa opisina para magtrabaho. Opo. Ayun. Yung ganyan na consistent na pagiging mission in action, pwede ba yan maging grounds or batayan sa possible na pagkatanggal niya na lang sa opisina, expulsion dahil hindi siya nakikita sa mga mahahalagang nangyayari po dyan sa Senado? May panuntunan Hindi ko alam kung masasaklaw yan o kung saan papasok sa classification para umabot doon sa suspension o kaya sa dismissal. Yun, nasa sa ethics committee na yon kung Opo. paano yung interpretation nila. Kasi serious, kailangan serious offense bago umabot doon sa pagtanggal o pagsuspinde. At 2/3 ang kailangan dyan na boto sa buong plenaryo. Okay. Ay talo naman po tayo. Sen, kailan po ang next hearing ng Blue Ay, Ribbon? opo. Kasi tapos na halos yung partial committee report na napaka-substantive halos lahat nandoon na. So ang iniisip namin, usapan na rin namin ito of course, I'll consult yung mga members ng committee. Opo. Pero kami dalawa ni Senate President, minumungkahi ko sa kanya na after nitong mailahad yung ating partial committee report, pwede na sigurong tumawag ng isa pa o dalawang pagdinig para i-summarize na lamang. Kasi nando marami nang nakasuhan. At nung dinidiscuss nga namin, binabasa namin yung nilalaman, yung mga na-accomplish na ng Blue Ribbon Committee, hindi naman ganun kakonti. Kasi marami nang nakasuhan at karamihan ng mga ebidensya rin, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko o bangko ng komite. Marami talagang na-take up sa komite na ginamit ng DOJ, ng Ombudsman, even ng ICI. So, doon sa kanilang ginagawang preliminary investigation at even yung mga na-file ng information sa korte. Opo, and speaking of that, yung investigation po natin sa flood control scandal, Senator, may info kahapon na si dating Congressman Zaldico ay mukhang nasa Stockholm, Sweden recently base po doon sa kanyang i-file na petition sa Korte Suprema. Ano po inyong reaction doon, sir? It's up to the executive department to follow up yung information. Kasi yun, document yun Hindi naman ikakaila. Hindi naman ibig sabihin na kung siya'y nagsumpa nung kanyang petition sa Korte Suprema na nagpirma at na-authenticate doon sa Sweden, hindi naman ibig sabihin doon siya permanente Pwedeng lumipat siya ng lugar. Alam mo na, para hindi rin siya masundan kung nasaan siya, lilipat siya para doon siya magpapirma ng kanyang salaysay at pagkatapos alis naman siya doon. Hindi naman conclusive na doon talaga siya permanente. Opo. Pwede panligaw din Okay, at hindi rin conclusive na he was never in Portugal. Yes.
Tama yun. Hindi rin conclusive na kung saan siya permanente. Kung sa Sweden ba siya permanently Oo. nakatira o tumitigil. Hindi, walang conclusiveness yun. Opo, gaano po kayo confident, Senator, na yung ilalabas nating committee report ay malakas at solid despite po na itong ilang mga key personalities gaya ni Zaldico ay hindi naman po humarap sa ating pagdinig? Very, very confident. Kasi, alam mo, preview lang, puro evidence-based yung nilalaman ng committee report. Oo. Kasi dalawang aspeto yun eh. May mga recommendation para sa legislation kasi in-aid of legislation eh. Isa na nga yung mungkahi ni ni former Senate President Drilon na payagan yung ombudsman na mag-hire o mag-deputize ng mga private prosecutors para tumulong sa pagpo-prosecute ng mga kaso kasi sa ngayon undermanned yung ombudsman at nag-hire pa sila ng mga lawyers. Pero kung bibigyan sila by way of legislation na pwede sila mag-deputize ng mga private lawyers para umakto bilang private prosecutors, magandang mungkahi yun. So Alright. yun, halos sigurado na nakapaloob yun sa committee report at bahala na yung plenaryo kung i-adapt yun. And more than that, meron ding isang legislation, isang proposal na i-legislate na bigyan ng law enforcement arm yung ombudsman kasi sa ngayon umaasa sila sa NBI, sa PNP. Dapat may sarili silang law enforcement arm maski maliit lamang, dedicated para nakakapag-apply sila ng search warrant, sarili nila. At sarili nilang follow-up yung investigasyon ng mga corruption connected na mga or related na mga kaso. Opo. Alright. Last So na yun ang ilan lang sa mga possible recommended pieces of legislation Yun. na Opo. kinokonsidera namin. Opo, last na lang sa akin, Senator, kasi ang DOJ ay naglabas din ng subpoena recently laban po sa inyong kasamahan dyan sa Senate, si Senator Jingo Estrada and former DPWH Secretary Bonoan and former Senator Bong Revilla. Paano po ito makaka-apekto doon sa, yun nga po, ongoing pa natin na investigation sa flood control anomaly? Wala naman kasi primarily in aid of legislation. Yung secondarily, yun lang yung recommendation kung sino yung pwedeng i-charge. Yung iba nga na-charge na eh. So parang naging moot and academic saka anticlimactic na yung mga rekomendasyon. Mas importante sa aming committee report at lalo na yung IADAP, yung mga in aid of legislation kasi, yung mga recommended na mga pieces of legislation para makorek. Kasi kasama yung oversight sa aming mandato, ito na nga yun. Para makorek yung o ma-amend yung mga umiiral na batas o ma-complement pa para tumibay yung ating laban sa corruption. Alright. Pahabol na lang, Sen. Kumusta na po kayo ni Senador Amy Marcos? Wala naman kaming problema kasi issue lang naman yung pinag-uusapan namin. Yun nga, medyo malungkot lang na uwi sa personal pero Yes. alam mo, ganyan naman kami sa Senado eh. Pagka medyo magkasalungat yung aming mga opinion, minsan nagkakapikunan. Pero pagdating naman sa trabaho sa Senado, wala namang effect yun eh. Katunayan, kahapon nga, nag-privilege speech si Senator Marcoleta Oo. tungkol doon sa napakaraming acting ng cabinet members. Opo. Nagkakaisa kami eh. Sabi nga, nagbiro nga si Senator Risa kasi seatmate ko siya. Sabi niya, ito yung tinatawag na reconciliation by referrals. Kasi na-refer yung privilege speech sa Blue Ribbon, primary, secondary, do sa constitutional amendments na chinecheer naman ni Senator Amy. At kami umayo naman kay Senator Marcoleta. Kaya ganun lang. Pagka dapat magkasundo, same mind, okay lang. Pero pagka magkasalungat yung opinion, medyo nagkakainitan ng konti. So, wala naman sigurong problema. Huwag lang masyado magkapikunan at magkapersonalan. Trabaho pa Alright. rin. Tama naman. Salamat Dahil po. dyan, maraming salamat po para sa inyong oras po. Good luck Maraming din po sa salamat. mga investigation. Salamat, sir. Yeah, thank you very much. Good morning. Si Senator Panfilo Lacson, Senate President Pro Tempore dyan po sa Senado.